Si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan na, ginawang Jose Manalo, mukhang may pagtingin. Yan. Malamang ang nag-idea niyan, si Jose na rin eh. Dahil sasabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo. Pag wala si bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh. Eh, siyempre, nagtatrabaho tayo. Cool. Napakayabang niya. Tsaka may atraso sa akin yan. Yang si Jose Manalo. Ito na, for the first time, at aminin ko sa inyo. Nung ako po ay hiwalay sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at minahal ko naman siya. Sa katunayan eh, nag-live-in kami ng almost 1 year. Hindi naman maiwasan na nagkatampuhan, yan. Nagkakaroon kayo ng LQ. O, yung girlfriend kong yan ay, dancer ng Itbulaga. Kasi, gusto ko yung, yung mababait. Gusto ko yung hindi mayaman. Gusto ko yung masipag. Yan ang yung girlfriend ko yan. Mamaya, i-reveal ko yung pangalan. Ito nga ho, ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Nireveal na naman ho itong si Anjo Iliana, itong si Jose Manalo naman. Paano po ba ito mga ka-update? Nagsusunod-sunod na yung sa Itbulaga. Sinabi ho kasi dito ni Anjo mga ka-update, isa raw ho sa pinakamalaking, ayan, pag-uusapan ho natin yan mga ka-update kasi hindi ho pala small time. Itong si Jose Manalo. May pagka one ball university din pala. Kaya update, kung bago lang ho sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho. Iyan. Pag-uusapan din muna natin pala itong si Benny Boy Dila mga ka-update na mangingilabot naman po kayo dito sa kanya. Ito, para makita na ho natin mga update. Ito. Ayan, ito po. Ang pagkikipagtulungan sa ICC ay pagpapakita ng paggalang sa batas. Ito po kasi si mga bit, Benny Boy Dila, gayang-gaya ho yan kay kina Ben Dalo. Gusto ko kasi nilang paaresto si Senator Bato. Nagsasalita na naman siya, nagpapapansin diyan sa social media na ang pagkikipagtulungan daw ho sa ICC ay pagpapakita ng paggalang. Unang-una sa lahat, Benny Boy Dila, linisin mo muna yung pagiging pastor mo. Tapos, yung pangalawa, walang jurisdiction yung ICC. Meron na tayong sariling jurisdiction dito sa Pilipinas. Kaya mahiya ka naman. Yung huwag ka nang magpapansin. Di ba? Pinakikialam mo pa si Senator Bato. Mahiya ka naman, Benny Boy Dila. Wala na po tayong pakialam dito kay Benny Boy Dila. Sunod na po natin itong sekretong tinatago ni Jose Manalo. Ay mga dito, rektahin na rin po natin ito. Minsan, nag-LQ kami. Ay, nagsumbong sa akin. Yung girlfriend ko. Sabi sa akin na kasi medyo parang umiiyak siya nun pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing ganon, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yun. Hiwalay mo yan si Anjo, may asawa na yan. Di hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa bahay, hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalitan. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, inahas pala ako. Kaya naman po pala mga ka-update, di ba? Kaya pala sinisiraan ni Jose Manalo mga ka-update, itong si Anjo, may type niya po pala, etong, alam nyo na, yung babae ho ni Anjo Iliana. Kaya naman pala mga ka-update, sinasabi ko na ho sa inyo, may pagka-school bukol. Di ba? Parang nasa Nevada, Las Vegas. Ang pagkakaiba lang mga ka-update, nandyan lang ho pala sa TPJ. Nandyan lang po pala sa Itbulaga. Di ba? Hindi kaya nahihiya itong si Jose Manalo? Di ba? Hindi ko kaya sa nahihiya mga ka-update. Ano ho sa tingin nyo? Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya, si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, 1 taon. Ano kami niyan, okay kami niyan, wala kaming problema masyado niyan. Ang ko lang, ahas talaga tong Jose Manalong to Biro mo, nagkakaso na sila nung asawa niya dati. Naalala niyo yun, sila mag-asawa, nagbenta ng bangin. Sumalangit na yung kanyang asawa. Alam ko,
pumanaw na yun. Pero naalala nyo, may kaso yan, iiyak-iyak pa yan si Jose Manalo nun dahil may iyak yan eh. Kasi kukulong na siya. Di ba? Mag-asawa, nagbenta ng bangin. Bangin. Walang lupa, bangin. Yan. May kaso yan nun eh. Hagilapin nyo nilang yung mga kaso niyan. Kaya yan si Jose Manalo, napakawalang yan tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin. At ako, malamang tinirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Eh siyempre, di hamak naman na mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Eh sa kanta lang eh, si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan. Malamang idea niya yan. Si Jose Manalo, mukhang may, ang layo, di ba? Ang pangit. Kasing pangit ng ano niya, ugali, tsaka ng... Anyway, naalala ko lang, naikwento ko lang sa inyo, isa yan sa sindikato yan, yung sa Manalo. Kita nyo, wala makatrabaho sa labas niya kasi may masama ugali eh. Aro, ayan nga ho ba ang sinasabi natin na yung sikretong sinasabi ho ni Anjo Iliana. Ano daw ho, ulitin ho natin mga update, nasa isang sindikato. Yan po pala yung sinesekreto ni Jose Manalo. Kaya naman po pala mga update, dikit ng dikit dyan sa TVJ. Pero hindi naman ho natin sila gusto siraan mga update. Nakikinig lang ho tayo dito kay Anjo Iliana kung saan gusto niya lang ilabas yung mga baho ng mga tao dyan. Kaya ano ho sa tingin nyo mga di, nagsasabi ho ba siya ng totoo o hindi? Magkomento lang ho kayo sa ating comment section para naman mga di, mapag-usapan ho natin yan. Isunod na rin ho natin itong si Benny Boy Dila na ito nga pa rin mga update sa ICC na kahit na anong gawin niya mga update, wala akong maniniwala sa kanya. Di ba? Ito mga update. Pakinggan ho natin itong ating iniidolo na si General's Viewpoint. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Masang Pilipino. Pahayag ito ni Congressman Benny Abante. Medyo nakaka-high blood. Ito. Sabi niya, ang pakikipagtulungan sa ICC ay pagpapakita ng paggalang sa batas. Okay? So, basahin ko yung kompleto nga post. Representative Abante nanawagan sa pamahalaan na makipagtulungan sa ICC bilang respeto sa batas. Nanawagan si Representative Benny Abante sa pamahalaan na makipagtulungan sa International Criminal Court bilang pagpapakita ng respeto sa batas. Ani Abante, ang kooperasyon sa ICC ay malinaw na nagpapakita na walang sino man ang nakatataas sa batas, anuman ang posisyon o kapangyarihan. Ang pahayag ay kaugnay ng House Resolution 1477 na humihiling sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC sa investigasyon ng umano'y mga krimen laban sa sangkatauhan na kampanya kontra droga noong Administrasyong Duterte. Binigyan din ni Abante na ang resolusyon ay nakatuon sa prinsipyo at pananagutan, hindi sa mga personalidad. Okay? So, tignan natin, people who reacted. Naniniwala ba ang mga netizens dito sa panawagan ni Abante? Tingnan natin. Kaya, Sino pa ho ba ang maniniwala dyan kay Benny Boy Dila? Pastor ka, tapos yung pangalan mo nga mismo, hindi mo malinis-linis. Di ba? Tapos gusto mo yung ICC, makikialam na naman dito. Okay lang makialam kung si Marcos sana yung kunin yun, di ba? Pauin si Pangulong Duterte, itapon si Marcos Jr. Yun lang ho, mas madali. Papayag ho kami noon mga ka-update. Pero tignan nyo kung gaano karami o milyon-milyong Pilipino yung sumusuporta kay Pangulong Duterte. Ipagkumpara nyo kay Marcos Jr. Parang binibilang nyo po yung between tsaka nagbibilang ho kayo ng daliri. Yan po yung pagkakaiba nila. Si Pangulong Duterte, hindi mo mabilang-bilang kung ilang milyon
yung nagmamahal, nagsusuporta sa kanya. Si Marcos Jr., paid trolls na alam pang bayaran. Di ba? 22,000 people who reacted, Mr. Abante o Honorable Abante. Pakinggan mo ito. Sana makarating sa ito. 22,000 nag-react. 15,000 tumatawa, 20,000 galit, 2,000 lang ang nag-like. So, ilang percentage yan? Mga 95% hindi naniniwala, galit kay Abante, 5% lang ang nag-like sa kanyang pahayag. Okay. So, comments. Buti pa, George Morales, buti pa ang batas sa ibang bansa, ginalang mo. Pero ang batas dito, parang binaboy mo. Dario Salupan, paspas mo, Tor Jack Pastor. Yeng Bonggar, dumali ka na naman, inserted congressman. Bakit inserted? Kasi talo siya sa eleksyon eh. Gumawa lang sila ng paraan para ma-disqualify yung kanyang kinalaban at ngayon, bumalik siya. So, he was, yan nga, inserted by Comelec. Grabe, ano? Ang powers that be. Okay, may nabasa akong post. Sino ba itong nag-post? I think si Teo Moreno. Teo Moreno, ang pagkakalam ko, isa siyang Baptist. Kaya lang, sabi ni Teo Moreno, ikinakaya ka namin, kami mga Baptist, kasi Baptist din itong si Abante, kinakaya ka namin na mga kabaptist ba? May mga kaibigan ako dito sa Mindanao, mga pastors din Baptist. Hindi ko na lang banggitin ng mga kasi maraming klaseng Baptist. Wala, nakakaya, sabi nila, ang isang nagpapakilalang pastor na Baptist na kongresista na wala naman sa buhay niya ang pagiging tagasunod ng Panginoong Hesus. So, kahapon, nagsimba kami. Isang malaking congregation. Millions ang kanilang members throughout the world. Ang ganda, very organized. Isa lang ang preacher, yung nasa Metro Manila, beam, live stream throughout the world, throughout the Philippines ang message ng pastor o anong tawag yung wali. Ayan, mensahe. Yung senior pastor, siya tungkol sa corruption. All of us agree that there is so much corruption in our country now, and let's pray for our government leaders, sabi niya. Maganda yung dating. Hindi siya yung nagko-condemn, but he urges mga believers in Christ, pray for this government. Kasi sabi niya, we are the only Christian country in Asia, tinatawag tayo, the only Christian country, but in reality, we are not. We are not a Christian country. Why? Because people, our government leaders, sabi niya, they profess to believe in God, to have faith in Jesus Christ, but yung gawain nila malayo. Sinabi niya, yung salvation, yung pagliligtas ng Panginoong Hesus, it's a free gift of God. Just receive it. So, yung salvation, yung faith mo kay Panginoong Hesus sa Kanya, faith mo, magbubunga ng iyong kaligtasan, ang iyong kaligtasan, magbubunga ng iyong good works. So, equals, sabi niya. Kasi yung ibang formula is faith in Christ plus good works equals salvation. Hindi daw yun. Ang tamang formula is faith in Christ. Paniniwala kay Panginoong Hesukristo
magresulta ito sa kaligtasan. You are sure of going to heaven. Kung totoong ligtas ka na, kung totoong follower ka ng Panginoong Isus, magre-resulta yan sa good works. Yung there will be righteousness. There is obedience to the Word of God. So yung mga gawain ng masama, maiiwasan na ng mga tunay na mananampalataya kay Kristo. Bakit? They are created for good works. Binanggit niya yung Ephesians 2:8, 9, and 10. For by grace you have been saved. It is a gift of God, not of works, lest no one would boast. For we are the workmanship of Christ, created to do good works. Ayun na nga mga kabdit, na kahit na ano ang pagdadaldal ni Benny Boy Dila, wala na hong katuturan yan. Isusunod naman ho natin etong paborito ng mga kakamping. Sino pa ba ho yan mga kabdit? Di si De Lima. Ayan mga kabdit, sinabi ho kasi ni De Lima mga kabdit, nilapastangan daw ng Duterte ang Pilipinas. Naniniwala ho ba kayong nilipastangan ng Duterte ang Pilipinas? Mag-komento ho kayo sa ating comment section mga kabdit. Pag-usapan ho natin yan. Ayan, raktahin na rin ho natin ito. Administrasyon ng ating Tatay Digong. Ito yung caption, no? Caption, nilapastangan ang Pilipinas noong panahon ni Duterte sa garapal na korupsyon sa flood control projects at COVID pandemic. Ito, Dilima Bumatikos, dating Pangulong Duterte umano'y nilapastangan ng Pilipinas dahil sa korupsyon. Binanatan ni Representative Laila de Lima ang administrasyong Duterte na sinabing nilapastangan ang Pilipinas sa ilalim ng kanyang panunungkulan dahil umano sa matinding korupsyon. Ayon kay de Lima, nangyari ang mga garapalang katiwalian sa mga flood control projects at sa paggamit ng pundo noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Giit ng kongresista, malinaw umanong nasayang ang kaban ng bayan sa mga proyektong hindi lubusang napakinabangan ng mamamayan. Dahil dito dapat anihang panagutin ang mga responsable. Ayos grabe, no? She has the nerve panagutin si Duterte sa korupsyon. Ngayon, may narinig na ba kayong panawagan ni de Lima na panagutin si Marcos Jr. sa korupsyon? I don't think so. Wala pa ako. They are speaking about corruption. Kaya lang walang tinutukoy na dapat managot. Nagrarally sila. Yan, September 21, nagrally sila. Itong mga dilawan ba? November 30, mag-rally ulit sila. Trillion peso Mars. Ganun lang. Corruption lang. Kaya lang, sino ang dapat managot? Hindi nila kayang sabihin na Marcos Jr. Wala. Anong ibig sabihin nun? May nagsasabi na sila lang daw ang magkakakampi sa 2028. Kasi pag hindi sila mag-unite, tong Marcos Camp at saka Dilawan Camp, siguradong matatalo sila ni BP Sara. Kaya, ayan ngayon ang nangyayari. Puros ang bunton ng sisi, puro sa Duterte. Okay. Tingnan natin, people who reacted. Dito ang paborito kong portion sa mga post. 28,000 people who reacted, okay? 18,000 tumatawa, hindi naniniwala. 2,700 ang galit sa pahayag ni de Lima. So, halos 21,000 yan. 6,000 lang ang nag-like. So, around how many percent? Mga 15% lang ang nag-like sa kanya, 85% pabor pa rin sa Duterte administrasyon. Hindi nyo na po maloko ang taong bayan ngayon. Comments. Rob Rances, nilapastangan mo ang saba.
may tinatawag na Sabah Queen. Hindi ko alam ang background, bakit siya tinawag na Sabah Queen. Aim well. Sabi niya, tokar na po si Junel. Cha Aspiras, the Sabah Queen is talking na naman. Ito may nag-comment negative kay Tatay Digong. Basahin ko lang Sabi ni Mami Rabaka, true, deserve ang pagkidnap. Deserving daw si Tatay Digong na kidnap. Tinignan ko ang dito sa kanyang 42 friends lang. Anong ibig sabihin nito? Ito na yung mga troll nila. Buhay na buhay ang kanilang mga troll army. Ano ba yan? 42 friends? bagong bukas na account. Sian Paul, mas nilapastangan mo si Junel. Yases MM, tama ka na, tanda. Nibram Taps, ngayon maraming ghost projects yata. Okay, so hindi naman perpekto ang Duterte administration. But ako, pamilya ko, damang-dama namin ang mga proyekto panahon ni Tatay Digong. Kasi nga, ito, paulit-ulit yung sinasabi, may farm kami sa Bukidnon, paanan ng bundok Mount Kitanglad. Malayo sa syudad. Ang hirap yung kalsada. Madaling masira ang aming sakyanan pag pumupunta kami doon. Ngayon, nung umupo si Tatay Digong, sementado na. Hayahay na magbisita sa aming farm. Yan po ang bagay na hindi namin makalimutan. Yung build ni Tatay Digong. At yung paggawa ng kalsada, namomonitor namin Unang kontraktor pumasok. Palpak. Inalis ka agad. Hindi binayaran. Palpak Pangalawang kontraktor pumasok. Magandang pagkagawa. Yan, ganda. Kalsada at tulay ito And then inspection. Pagka-inspection, may mga porsyon sa kalsada na hindi pasado sa standard. So, ang ginawa ng kontraktor, sinira yung small portion lang ng kalsada, sinira, sinimento ulit. Then, nung nakapasa na sa inspection standard, binayaran ng gobyerno. Ganon ang sistema nung panahon ni Tatay Digong. Kaya alam ko, kung meron mang kickback, normal na yan. Sabi ni Diskaya, naniniwala ko dito panahon ni Aquino, administration 10% kickback. Yun, bigayan. Panahon ni Digong, tumaas ng 12 to 15%. So, meron talaga, hindi nawawala. Kasi since time immemorial, nandyan na yan yung kickback, commission. At least, buhay ang mga proyekto. Marcos administration, anong sabi ng Diskaya? Naniniwala ko dito, lumaki, lumubo, 25 to 30%. Kaya nga, naging substandard ang mga project. Ayun nga mga ka-update, doon sa naging pahayagon ng mag-asawang Diskaya, kaya naging substandard yung mga ginawa ho nilang kapalpakan, dahil po sa malalaking kickback ni Marcos Jr. Kaya magkomento naman ho kayo sa ating comment section. Yung mga opinion nyo, mga naging reaction ho ninyo mga ka-update, pag-usapan ho natin yan. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.